Pinagpalang araw sa ating lahat mula rito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa na palaging nakikinig katulad ko. Kabanong, isang mapagpalang taon ng 2026 sa iyo. Maging sa mga kapwa ko kabangers at kayanggaw. Nayanggaw na ba ang lahat? Bago ang lahat, itago niyo na lang ako sa pangalang Mac. Hindi ko tunay na pangalan. Nakatira ako sa Bicol Region at ang ibabahagi ko ay nangyari sa amin ng kapatid ko na medyo matagal-tagal na rin. 25 years old ako nung ma-experience namin to. Pero kahit matagal na itong nangyari kabanong, ay hindi naman namin makakalimutan ang karanasang yon sa buhay namin. Kahit may mga sarili-sarili na kaming pamilya, may pagkakataong minumulto pa rin kami ng pangyayaring yon. Ganun pa man, ay malaki ang naiturong aral sa aming magkakapatid ng karanasan na yun. Una ay ang pahalagahan ng simpleng bagay na nasa ating harapan. Pangalawa, matuto tayong pagyamanin ang mga simpleng bagay na ito. At ikatlo, kahit mahirap ang buhay, ay wag na wag tayong gagawa ng hindi maganda. Lumaban tayo ng patas sa hamon ng buhay dahil ang kapalit ng mga ito ay magandang aral, pagpapala at kinabukasan. Kailanman, hindi magiging masaya ang taong nabubuhay sa pandaraya. Kahit na dumami man ang pera niya, ay hindi siya ang magiging pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ito ang natutunan naming magkakapatid na gusto ko ring maipamahagi sa inyo. Muli, ako si Mac. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Simpleng tao lang ako at tahimik daw ayon sa mga nakakakilala sa akin. Hindi ako palaaway. Hindi dahil sa hindi ako matapang o hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko, kundi ayaw ko lang talaga ng gulo. Alam kong marami ang hindi sasang-ayon sa mga tagapakinig, pero sa totoo lang ay kaya kong tiisin ang gutom, pagod at pang-aapi kung kailangan. Ang kapatid ko namang si Donald, na mas nakababata sa akin, ay kabaliktaran ko. Kung ako ay puro kapayapaan at katahimikan sa buhay ang gusto, siya naman ay hindi. Hindi siya mapagtiis na katulad ko. Mainitin ang ulo niya, mapusok at hindi marunong magpalampas kapag alam niyang naagrabyado kami. Ipinaglalaban niya kung ano ang alam niyang tama. Ayaw niya nang naaapi kaya malapit siya sa gulo at kung minsan madalas ay nadadamay ako sa gulong pinapasok niya. Hindi ko naman kasi siya pwedeng pabayaan bilang panganay sa aming dalawa. Kaya kung minsan sa tuwing makikita kaming magkasama, madalas kaming tawagin yin at yang ng iilang kakilala. Demonyo at anghel o kung ano-ano pang kabaliktaran ng isa't isa. Dahil sa pagiging palaban ni Donald, maraming beses na ito ang sumisira sa amin. Kuya, hindi tayo alipin, no? Tandaan mo yan. Kaya hindi ako makukonsensya sa mga sinabi ko sa siraulong yon. Hindi naman kita masisisi kung nasabi mo yon kay Kuya Pedring. Alam ko namang ganun kabaluktot ang ugali nun eh. Pero sana, nagkaroon ka pa rin ng kaunting pagtitimpi. Kaunting pagtitimpi lang naman ang hinihingi ko sa iyo, Donald eh. Hindi ako katulad mo, kuya. Kung ikaw, okay lang sa iyo na mapagsalitaan ng kung ano-ano,
Sa akin, hindi ko kayang marinig na sinasabi yun sa'yo. Nagtatrabaho tayo ng patas at lumalaban sa buhay. Kaya huwag niya tayong tratuhin na parang mga binilinan niya tayo. Hindi naman siyang may-ari ng taniman na pinagtatrabuhan natin Tapos gano'n siya kung makaasta? Hindi ako papayag. Kahit mawalan tayo ng trabaho, hindi lang naman yung taniman nilang pwede natin pagtrabahuan Ay nako, Donald. Nagsimula ang lahat sa taniman ng mga gulay na sinasaka namin noon sa kabilang bayan, Kabanong. Isang malawak na lupain na pag-aari ni Mang Severino. Doon kami nagtatrabaho bilang tagapitas at tagabuhat ng mga sako ng bunga. Maaga pa lang ay ramdam ko nang may mangyayari. Nakatayo sa gitna ng taniman si Kuya Pedring, ang kapatid ni Mang Severino. Nakapamaywang siya at nakatingin sa amin na parang hindi kami tao. Pagkakita niya sa amin noon ay sinabi niya kagad na may panglilibak kung bakit kakaunti lang ang nakuha naming mga pananim. Sa tono pa ng boses niya, alam na alam kong may gusto siyang iparating. Siyempre, dahil ayaw ko ng gulo, nagpakumbaba na lang ako at tumingi ng paumanhin. Pero ang totoo ay alam naman ni Kuya Pedring na malakas ang ulan kahapon, kaya natigil kami sa pagtatrabaho. Pero sa halip na maintindihan ay kung ano-ano na ang sinabi sa amin ni Kuya Pedring, na kesyo bayad kami para magtrabaho, hindi para magdahilan. Sinundan pa yun ng kung ano-anong masasakit na salita na sinalo ko naman lahat. Yun nga lang, katulad ng sinabi ko, Kabanong, hindi ako katulad ni Donald. Nang marinig niya ang mga yon, ay sumagot siya hanggang sa nauwi na sila sa bangayan. Mabuti na lang ay naawat namin sila bago pa mauwi sa suntukan at sakitan. Mabait naman si Mang Severino, hindi katulad ni Kuya Pedring na mapangmata talaga. Pero dahil magkadugo pa rin sila kahit anong gawin namin, kami pa rin ang pinaalis sa trabaho para matapos na ang gulo. Wala na akong nagawa. Hindi na rin ako nagmakaawa pang huwag kaming tanggalin. Kasi alam kong baka mauwi pa sa matinding gulo kapag nanatili kami roon. Bukod sa huling sahod, ay binigyan naman kami ni Mang Severino ng kaunting pera. Pero alam ko naman na hindi sasapat yon at mauubos din pagdating ng araw. Lalo na at wala na kaming trabaho. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng pagiging kuya, Kabanong. Ayaw ko mang sabihin to, pero dahil meron akong kapatid na hindi marunong magtimpi, kahit hindi ako ang may kasalanan, pero nadadamay pa rin ako. Nagdamdam ako kay Donald at makalipas ang ilang araw ay hindi ko siya pinapansin. At dahil hindi siya sanay ng ganon, kaya kinausap niya ako ng masinsinan. Kuya, galit ka ba sa akin? 1 linggo mo na akong hindi pinapansin Talaga nagtatanong ka pa ng ganyan? Ano ba sa tingin mo? Di galit ka nga. Sa tingin mo, bakit? Tama lang naman yung ginawa ko Donald, kahit isang beses, aminin mo naman sa sarili mo na kasalanan mo kung anong nangyari kaya tayo natanggal. Kuya, pinagtatanggol ko lang tayo. Narinig mo naman yung pinagsasasabi ng Pedring na yun Ano niya tayo, mga alila? Hindi lahat ng laban dapat pinapatulan. Kailan tayo lalaban? Kapag patay na tayo sa pagod sa buhay? Hindi ko sinasabi sa iyo na hindi tayo lalaban sa buhay, Donald. Hindi tayo mayaman at wala tayong lupa. Anong meron lang tayo? Trabaho. Pero nawala na yon dahil sa bibig mo. Biruin mo munti ka pang makipag-away. Paano kung nasaktan mo yon? Di nakulong ka pa. Mas lalo lang tayong naproblema nito ngayon. Kung makukulong ako dahil ginawa ko ang tama, di ayos lang yon. Hindi ayos yun sa akin, Donald. Ikaw na lang ang meron ako Kaya sana, huwag mo nang uulitin ang mga yun. Pwede ba lumayo ka na sa gulo katulad ng ginagawa mong gulo? Hindi na siya nagsalita pa, Kabanong. Tumango lang siya at pagkatapos ay lumabas na ng bahay. Makalipas pa ang ilang araw at linggo, nakahanap na nga kami ulit ng trabaho. Ang unang naging palit trabaho namin ay ang pagiging kargador sa palengke. Naging maayos naman sa mga sumunod na araw, kaya ang akala ko
doon matatapos ang init ng ulo ni Donald. Pero nagkamali ako. Dahil sumabog na naman siya nung habang kasama ang katrabaho namin si Benjo. Hoy, Benjo! Buhat-buhat ko na to ah. Nakita mo naman, di ba? Nakikipag-una ka ba sa akin, ha? Donald, kumalma ka. Siya yung nangunguna, kuya eh. Hindi ako. Kahit na, huminahon ka lang. Bago ko pa siya mapigilan, ay nagkaroon na ng gulo. Nakipagsuntukan na naman ang kapatid ko at kay Benjo pa na matagal nang nagtatrabaho doon. Sa huli, napaalis na naman kami sa trabaho. At ang masakla pa, ay wala kaming naiuwing sahod dahil pinambayad ko sa natamo ni Benjo. Mabuti na lang din ay hindi na yun nagreklamo. Nung gabing yun ay umuwi ako na dismayado kay Donald. Hindi ako umiimik dahil ayaw ko na lumala pa ang sitwasyon. Pero mainit pa rin ang nakababata kong kapatid. Ipinagpipilitan niya na wala naman siyang kasalanan talaga. Kuya, si Benjo naman talaga naon eh. Sa loob pa lang, tinutulak-tulak na niya ako eh. Pinalampas ko naman yun eh. Hindi ka nalang nagtimpi sa kanya. Sinubukan ko naman magtimpi eh. Pero ikaw pa rin yung naunang sumuntok. Naku, saka na nga tayo mag-usap. Matulog na lang tayo. Sa mga lumipas pang araw kabanong, bumalik na ulit sa normal ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho bilang construction worker. Sumubo kami sa construction site sa bayan. Mas mabigat ang trabaho at dapat ay mas mahaba ang presensya ng mga tao. Pero katulad ng mga naunang nangyari, nagkaroon na naman ng gulo dahil sa kapatid ko. Kinabukasan ay pinatawag kami ng foreman at hindi pa namin natatapos ang isang buwan ay natanggal na kami pareho. Naging bagger na rin kami sa isang convenience store pero hindi pa kami nakakaisang linggo ay natanggal na rin kami. Munti ka na naman kasing magkasuntukan. Sa pagkakataong yon ay parang napagod na akong sawayin si Donald kabanong. Pag-uwi namin ay napansin kong tahimik siya. Okay ka lang? Himala ah, wala ka masabi ngayon. Napapagod ka na rin ba sa mga pinaggagawa mo? Hindi kuya, mas napapagod na ako magpakumbaba sa mga tao. Palagi na lang mababa tingin nila sa atin eh. Dahil yun naman talagang totoo eh. Alam mo tol, hindi lahat ng pagyuko ay pagpapakita na ng kahinaan sa mga niyuyukuan. Mas kalakasan natin ang magpakumbaba. Sa iyo siguro, pero sa akin kuya hindi. Yung ganyang estilo mo, hindi yan uubra. Kahit magtrabaho ulit tayo sa iba, mawawalan din tayo kaagad ng trabaho. Kasi hindi mo kinokontrol ang sarili mo eh. Ay ayaw ko ng mga muhan kuya. Paano naman tayo hindi mangangamuhan? Wala naman tayong perang panimula para magnegosyo. Hindi imuhin na lang tayo sa atin, doon sa probinsya natin. Ha? Bakit mo naman naisip yan bigla? Mas okay nang nandun tayo sa baryo natin doon sa probinsya eh. Mas kilala tayo ng mga tao ron. Kesa dito na lagi tayong ako na may kaaway. Kahit saan naman tayo magpunta eh. Kahit bumalik tayo sa probinsya natin, may mababago ba? Wala, di ba? Palaaway ka pa rin. Namimiss ko na yung bahay natin eh. Sila nanay, saka tatay. Gusto ko nang bumalik dun. Kahit naman bumalik tayo ron, wala naman na sila nanay at tatay eh. Matagal silang patay. Kaya nga tayo umalis dun, di ba? Pero yung bahay, nandun pa rin naman. Yun lang ang alaala nila sa atin. Kaya pakiusap lang kuya, bumalik na tayo. Sigurado ka na ba? Oo. O sige, kung yan ang desisyon mo, babalik tayo sa probinsya sa baryo natin. Pero sana'y sikapin mo nang magbago. O sige, pero hindi ko may papangako kuya ah. Basta okay na yun sa akin. Ang mahal ka naman eh, narinig ko na sinabi mo yan. Sa pagsapit ng ilang araw, nagdesisyon na nga kaming umuwi sa probinsya namin kabanong. Wala pa kaming ideya noon na ang pagbabalik namin sa baryong sinilangan namin ni Donald ay hindi simpleng pag-uwi. Hindi ko pa alam na ang susunod na trabaho na hahawakan namin ay hindi na tao ang amo. At ang kasunod na away na kakaharapin namin ay hindi na tao ang makakaaway namin, kundi isang anyo na nanggagaling sa kadiliman. Makalipas ang 3 araw ay naging buo na nga ang loob ko. Nag-impake na kami ni Donald at nagbiyahe papunta sa baryo naming sinilangan.
Pero sa terminal pa lang ay tila sinusubok na kagad ang pag-iwas ko sa gulo. Kasama ang kapatid ko, meron kasing kabanggaan ng kapatid ko. Kabanong ramdam ko na nagkaroon sila ng tensyon ng dalawang malalaking lalaki. Malaki rin naman ang katawan ni Donald pero siguradong kakainin siya ng buhay ng dalawang lalaking yon kung hindi siya magpapaawat. Tol, huwag ka nang makipag-usap. Huwag kang magkalala, kuya. Wala naman akong gagawin eh. Tititigan ko lang. Akala niya kasi kahit malaki siya makasisindak ako. Please naman Donald, huwag ka nang makipag-eye contact. O sige, hindi na ako titingin, kuya. At para hindi na lumala pa ang sitwasyon, hinata ko na siya. Sumakay na kami ng bus at hindi na nilingon ang dalawang kalalakihan. Habang umaandar ang sasakyan ay medyo excited na kinakabahan ako sa pag-uwi namin. Matagal na rin kasi kaming hindi nakakabalik doon sa baryong sinilangan namin. Sa totoo lang Kabanong, magmula nang namatay ang nanay Lydia at tatay Tomas namin, 5 buwan pa lang ang nakalilipas ay umalis na kami roon. Natroma kasi kami pareho dahil biktima ang mga magulang namin ng malagim na patayan. Oo Kabanong, namatay ang nanay at tatay namin ni Donald nang pasukin kami ng mga magnanakaw ng isang tahimik na gabi. 15 anyos pa lang ako noon habang si Donald ay 12. Sa harap mismo namin nangyari ang krimen at mapalad nga kami dahil hindi kami dinamay ng mga mamamatay tao. Para makalimutan ng trauma ay umalis kami roon. Namasukan na kung saan-saan trabaho hanggang sa ito na nga. Isang araw ay babalik din pala kami kung saan kami pinanganak. Hindi ko alam kung magandang ideya ba itong naisip namin pero wala namang masama kung hindi susubukan. 3 oras ang naging biyahe. Nang malapit na kami, medyo naging pamilyar na sa akin ang daan. Pakunti na kasi ng pakunti ang bahay at pati ang mga taong nakikita namin. Hanggang puro palayan at damuhan na lang ang nakikita ko sa bintana. Kuya, naalala mo pa ba yung itsura ng baryo natin? Oo. Pero medyo lang ha. Bakit? Wala lang. Kumusta na kaya yung bahay natin doon? 10 taon din tayo hindi umuwi doon eh. Buhay pa kaya yun? Baka mamaya may iba nang bumabahay doon ha? Hindi naman siguro. 'Di ba bago tayo umalis, pinalinis ko yun kay Manang Salvacion. Ang tanong, buhay pa ba si Manang Salvacion? Oo naman, 66 siya nung umalis tayo eh. Bali ngayon nasa 77 na siya. Sana buhay pa siya at naalala niya pa tayo. Sigurado yun. Ang dami mo naman tanong. Mukhang excited ka na makauwi ah. Medyo. Kaya lang ano? Baka maalala ko na naman yung nangyari. Huwag ka mag-alala. 10 taon na yung nakalipas. Siguradong tahimik na yung kaluluwa ng mga magulang natin. Matutuwa yun sila dahil bumalik na rin tayo. Tama lang din naman ang naging desisyon natin eh. Hindi na siya umimik. Sumandal na lang ulit siya sa upuan at tinanaw ang paligid sa labas. Ako naman ay natulog na ulit dahil may ilang oras pa kaming biyahe. Maya-maya, ginising na nga kaming lahat ng konduktor pagdating sa terminal. Bumaba kaagad kami ni Donald at sumakay sa tricycle hanggang sa makarating na sa aming baryo. Pagbaba namin sa kanto ng baryo ay napansin ko kaagad ang katahimikan. Hindi yun normal na probinsyang tahimik. Sa loob-loob ko ay may kakaiba talaga Kabanong. Pagdating namin sa plaza ay mas lalong lumalim ang pakiramdam ko. Napakatahimik po talaga ng paligid. Walang mga batang naghahabulan ng ganong oras. Wala ring mga tsismosang nagtatawanan sa tindahan sa tapat ng plaza. As in, para kaming nasa ghost town. Pero hindi naman ganito dati sa baryo. Malit man ang lugar namin, pero masasaya at may ingay ang mga tao. Lalo na kapag ganitong oras ng hapon. Ito kasi ang oras kung saan naglalaro ang mga bata at nagtitipo naman ang mga kababaihan sa tapat ng tindahan.
Kung minsan nga ay meron pang mga nagsasabong at naglalaro sa bandang open basketball court. Hindi ko alam, pero yung kakaibang aura sa baryo ang bumabagabag sa akin. Kuya, bakit ang tahimik mo? Ako ba yung tahimik? Parang yung baryo ang tahimik eh. Hindi mo ba nararamdaman? O nga no, dati maraming aso ron sa tabi ng tindahan ni Manang Salvasyon, di ba? Natatandaan mo pa ba yun? Oo naman. Lagi naming inaasar yung mga aso ron eh. Pero yun na nga, wala na pala yung mga asong kahit dito pa lang dinig na dinig mo na yung kahol. Matagal na kasing panahon na nawala tayo dito eh. Sa tingin mo ba, sa loob ng 10 taon, buhay pa yung mga aso na yun? Sa bagay. Naglakad na kami hanggang sa makarating sa tindahan ni Manang Salvasyon. Siya yung pinagbilinan ko noon sa bahay namin bago kami umalis ng kapatid ko. Hindi pa nga niya kami nakikilala kagad, pero nang magsalita ako ay napangangas siya sa pagkabigla. Pumasok din kami kagad sa loob ng bahay niya para doon mas makapag-usap na maayos. Mac, Donald, kayo na ba talaga? Oho. Mabuti naman at nagbalik na kayo dito sa atin. Abay, ang gwapo nyo na lalo ah. Lalo na tong si Donald. Napakaganda ng katawan. Siguro macho dancer ang trabaho mo ngayon, ano? Nako, hindi naman po. Nahubog lang po sa pagbubuhat sa pinagtatrabahuan namin. Ang totoo po niyan, kaya kami napauwi kasi wala na rin kaming trabaho talaga. Balak na namin dito maghanap ng trabaho at magsimula ulit. Abay, natutuwa naman ako marinig yan. Palagi ko kayong pinagdarasal na dalawa. At masasabi kong tinugunan ng Panginoon ang dasal ko. Matanong ko lang po, kumusta na yung bahay namin? Iniisip kasi namin na baka may iba nang nagmamay-ari eh. Ay, bakit mo naman naisip yan? Hindi naman ako gahamang tao para ipagbili ang lupaing hindi naman sa akin. Pero nitong mga nakalipas na taon, may mga taga-gobyerno ang panay pabalik-balik at gustong kamkami ng ilang lupa rito. Mabuti na lang bago mamatay ang asawa ko naipaglaban talaga namin ang lupa niyong yon. Patay na ho ba si Jesus? Oo, 1 taon na nung nakaraang buwan. Sayang at hindi niya naabutan ang pagbabalik ninyo. Mawalang galang na ho. Pwede bang malaman kung ano ikinamatay niya? Uy, Tol, ano ka ba naman? Bakit mo pa tinatanong? Sira ka ba? Tinatanong ko lang naman, kuya. Maging sensitive ka naman. Ay, ayos lang naman. Medyo hindi lang maganda ang ikinamatay ni Jesus. Aksidente siyang sinalakay ng mabangis na hayop doon sa Borol. Mga bandang hapon daw yon. Kasama niya yung apo kong hindi nakapagsasalita. Si Pepe po? Oo. Nangunguha kasi sila ng mga tuyong kahoy para pantambak namin sa pagluluto. Tapos yun nga, inatake ng mabangis na hayop. Matagal na naman na yung mabangis na hayop na yun na nagpapaikot-ikot daw dun sa mababang Borol. Marami na ngang naghahanap doon pero hindi pa rin mahagi-hagilap. Kung napapansin nyo naman ngayon medyo tahimik na dito sa baryo. Yun ang dahilan. Nung una mga alagang hayop lang ang inaatake ng mabangis na hayop na yon. Lalo lang natakot ang mga taga rito nang mabiktima na nga ang asawa ko. Kaya pala wala na yung mga aso sa katabing bahay nyo? Oo, namatay naman na yung iba sa katandaan. Pero nung ilan sa mga anak nung dati nilang aso nung nakakawala, hindi na nakauwi. Kinabukasan nakita na lang na mga patay na at may tusok sa tiyan. Gawa ng mabangis na hayop na pumatay din kay Jesus. Anong klaseng mabangis na hayop po ba? Ang sabi ni Pepe, baboy ramo raw na sobrang haba ng panuhog. Itim na itim daw Kaya mag-ingat kayo ha. Kasi hindi lang mga alagang mga manok, baboy, kambing, aso, pusa ang inaatake. Pati tao na rin. Ayoko sanang sabihin to, Manang, pero hindi ho kaya aswang ang gumagawa nun? Di ho ba may mga aswang na kayang mag-anyo ng hayop? Yan din ang sabi-sabi ng ilan nating kabaryo.
Meron pa nga nagsabi na mangkukulam na nangunguha lang ng sapat na dugo o parte ng laman loob na kailangan niya. Basta, marami pa silang haka-haka. Pero iisa lang ang naiiwan dito sa ating mga kabaryo. Matinding takot. Kaya inuunahan ko na kayo na mag-iingat at ang mahalaga alam nyo na ang sinabi ko. Maraming salamat po sa paalala. Sana mahuli na yung mabangis na hayop na yun. Kailan pa po ba naggagala yun dito sa baryo? 3 taon na ngayon. 3 taon na kaming parang namumuhay sa takot. Ganun po pala. Madami pa kaming napag-usapan patungkol nga sa nasabing mabangis na hayop. Pati na rin ang patungkol sa bahay na babalikan naming magkapatid, Kabanong. Natigil lang kami nang magdatingan na nga ang mga tsismosa na ang ilan ay hindi na pamilyar sabi ni Donald na muka. Nagpaalam na muna kami kay Manang Salvasyon at nagpunta sa bahay. Katulad ng sabi sa amin ni Manang, maayos ang bahay dahil palagi nilang nililinis ito, lalo na nung buhay pa si Mang Jesus. Ang problema lang daw ay walang supply ng kuryente at tubig dahil matagal ng putol. Wala namang problema sa aming magkapatid yun dahil sanay kami na nag-iigib at walang kuryente. Ganun kasi yung tinirhan namin doon sa kabilang probinsya. Natuwa lang ako dahil nakabalik na kami sa bahay. Luma na ang lahat ng naroon pero sariwa pa rin sa akin ang mga alaala ng aming mga magulang. Napaupo ako at nang tingnan ko si Donald na nakatayo sa pintuan ng dating kwarto nila nanay at tatay, nakita ko siyang nagpupunas ng mga mata. Napangiti na pero may halong pait. Alam ko kasi ang pakiramdam niya ng mga oras na yon, Kabanong. Nangungulila siya sa mga magulang namin katulad ko. Nilapitan ko siya at tinapik-tapik sa likod. Saka naman siya yumakap sa akin ng mahigpit at hindi na niya pinigilan ng pag-iyak. Sa wakas, nakabalik na tayo. Oo nga, nakabalik na rin tayo sa wakas, kuya. Hindi ko lang mapigilang maiyak talaga Ayos lang yan. Hindi naman ibig sabihin na umiiyak ang isang lalaki, duwag o bakla na siya. Tanda yan ng katapangan. Pero huwag ka na makikipagbasag ulo rito Hindi ko mapapangako, kuya. Sa mga nagdaang araw nga, Kabanong, ay payapa ang pananatili namin sa baryo. Pero yun nga, hindi katulad na dating masaya at maingay sa lugar. Bawat araw talaga ngayon ay balot ng katahimikan. Hindi naman namin masisisi ang mga tao dahil nga sa gumagala-galang mabangis na hayop. Pero hindi ko naman ito pinagfokusan at mas nakatuon kami pareho ni Donald sa paghahanap ng magiging kabuhayan namin. Paubos na kasi ang naipon naming pera kaya kailangan talaga naming kumilos. Hindi naman kasi namin po pwedeng iasa kay Manang Salvasyon ang kakainin namin. Hindi na kami mga bata para gawin yon. Biyernes ng hapon, naglakad kami pauwi galing sa nirekomenda ni Pepe na pwede namin pagtrabahuan. Pero hindi kami tumuloy dahil alam kong mapapaaway dito ang kapatid ko. Mayayabang din kasi ang pakikitungo sa amin lalo na nung nag-interview. Habang naglalakad ay napansin kong maraming bakod ang sarado talaga, lalo na sa bandang dulo ng baryo. May mga bahay pa nga na tila iniwan at inabandon na talaga. Sabi ni Manang Salvasyon nung nakaraan may pinaplano nga rin daw ang gobyerno doon kaya pilit na binibili ang ilang mga kabahayan at lupain. Napadaan din kami sa poultry area dati pero parang abandonado na rin yon. Naisip na lang namin na baka lumipat na nga rin dahil sa nabili na ng gobyerno ang lupain. Maya-maya pa ay may napansin kami sa loob mismo ng bakuran. May lumalakad na kung ano sa damuhan. Nang pukusan ko ito ng tingin, ay tao talaga ang una kong nakita. Pero ang sabi naman ni Donald sa akin ay para daw yung hayop. Nawala na nga lang bigla kaya hindi na namin pinansin. Pag-uwi ng bahay, pagkatapos naming magapunan, ay papatay na sana ni Donald ang lampara dahil matutulog na kami. Pero meron daw siyang napansin sa paligid ng bakura namin. Anong problema, tol?
Hindi ka mapakali dyan. Kuya, pakiramdam ko may nakatingin sa atin sa labas eh. Kulang ka lang siguro sa kain. Ubusin mo na yung pagkain dun sa mesa. Baka madekwat pa ng pusa o dagayon. Hindi ako nagbibiro, kuya. Meron talaga ako napapansin sa labas. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay biglang umihip ang malamyang hangin. Dahil sa nakabukas ang bintana na palagi naman namin ginagawa tuwing gabi. Dumampi sa katawan namin pareho ang kakaibang ihip nito. Sobrang lamig noon, Kabanong, na para akong niyeyeluhan. Sinundan ng hindi normal na ugong ng kung ano mula sa hindi kalayuan. Hanggang sa may dumadaan na parang lumulundag sa bubungan ng bahay. Tumayo ako at napatingin sa bubungan. Nakiramdam kung ano nga ang naroon. Pusa lang siguro. Pusa? Ganon kalakas yung tunog? Malay naman natin na malakas yung paglundag niya. Shh, kuya. Wait lang. Pakiramdaman mo. Nanatili kaming nakikiramdam habang parehong tahimik. At pagkaraan ng ilang segundo ay may malakas na kumalubog sa likod ng bahay. Nagpunta kami sa kusina at tinawakan ko kagad ang isa sa mga kahoy na nakatambak sa ilalim ng lababo. Si Donald naman ay kumuha ng itak habang nanatiling alerto sa paligid namin. Pagkalaon ay lumabas ako at sumunod ang nakababata kong kapatid. Kabanong, gamit ang lampara ay minasid ko ang paligid sa likod ng bahay. Pero wala naman akong nakita. Pabalik na sana ako nang biglang huminto si Donald. Tumingin ako sa pinagmamasdan niya at doon namin nakita ang patay na hayop na nakatusok sa isang sanga ng puno. Pero nasa bababang parte lang, yung tipong abot kamay kahit ang bata. Nahulog lang ang sabing hayop na wala ng buhay. Nagkatinginan lang kami ni Donald at nagkandado ng pinto. Hindi rin kami kagad nakatulog sa pag-iisip na baka kami ang pasukin ng nasabing mabangis na hayop. Pero sa totoo lang, Kabanong, hindi ko naiisip na isa lang mabangis na hayop ang nilalang na yun. Alam ko sa sarili ko na hindi ito pangkaraniwang hayop kundi isang aswang. Kinabukasan ay sinabi namin kay Manang Salvasyon ang nangyari. Ganun na nga lang ang takot niya at lalo niya kaming pinag-ingat. Ayon pa sa kanya, Kabanong, ipapaalam niya rin daw sa kinaukulan para humingi na nga sila ng tulong sa bayan upang mahuli na talaga ang nasabing mabangis na hayop. Pero kumbinsido talaga ako na hindi yun ordinaryong mabangis na hayop lang, kundi isang alagad ng kadidima na naghahasik ng lagim sa aming baryo. Hindi pa rin naman kami nagpakalunod sa balitang yon. Naghanap pa rin kami ng trabaho ni Donald. Hanggang sa mapadpad kami sa may pinakadulo ng baryo, kung saan kahit noong bata pa kami ay hindi pa lalagpas sa 5 beses kong napuntahan. Kuya, may taniman pala sa banda rito. Saan? Yun o. Ano kayang taniman yun? Lapitan kaya natin. O sige, tara. Nagmamadali na nga kami hanggang sa makalapit sa nasabing lugar. Doon ay mas nakita namin ang laki ng lugar. Isang malawak na taniman ng kalamansi. Mas malaki kaysa sa dati namin pinagtatrabahuan. Bukod dito ay napakaayos ng lugar. Organisado dahil kumpara sa dating taniman na pinagtatrabahuan ay napakalinaw ng pagitan ng mga puno rito. Halata rin na alagang-alaga ang lugar. Dahil sa malayo pa lang ay kita na namin ang katingkaran ng mga dahon at maging ang mga bunga ay sariwa at kumikinang talaga sa paningin ko. Halimuyak na halimuyak nga ang asim ng paligid. Habang ginagala ko ang tingin ay iniisip ko kung kanino ang taniman. Noon naman kasi ay wala akong natatandaan na merong kalamansian dito. Kanino kayang taniman to, Tol? Parang minsan ko nang narinig na napag-usapan ng mga chismosang tungkol dito eh. Sabi nga may taniman na kalamansi na magkapatid din ang may-ari. Ganun ba? Pwede pala nating itanong kay Manang Salvasyon. Kung saan-saan pa tayo naghahanap ng trabaho, meron naman pala rito. Baka nangangailangan sila. Tara, kausapin kaya natin.
Teka lang kuya, may naiisip ako. Ano naman yun? Yung narinig ko kasi sa mga chismosa, ang sabi medyo may pagkamadamot daw yung nakatira dyan. At saka ang alam ko, wala silang trabahador. Yun naman pala eh. Mas kailangan nila tayo. Mga eksperyensado na tayo sa ganitong bagay eh. Kaya ang sabi, hindi talaga sila naghahanap ng trabahador eh. Marami na raw ang nagsubok mag-apply pero ayaw talaga nila. Kaya mas okay siguro yung naisip kong paraan. Maniniwala lang ako kung makakausap natin yung magkapatid. Hindi na ako nagpapigil pa kay Donald. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa makita namin ang magarang bahay. Maganda yon, pero halatang may kalumaan na. Hindi rin ako sigurado kung bata pa lang ako ay nakatayo na ang bahay na yon. Pero sa palagay ko ay oo. Ngayon ko lang kasi nakita yon, Kabanong. Nakapagtataka lang dahil parang luma na talaga ang magarang bahay. Naisip ko na lang na baka walang oras ang may-ari na i-maintain ng bahay dahil nga dalawa lang sila. Palapit pa lang kami sa nilulumang gate ay sinalubong na kami ng isang gwapo, matangkad at maskuladong lalaki. Para talaga siyang artistahin, Kabanong, at mahalata namang hindi gumagawa ng mga gawain sa bukid. Ngumiti ako pero parang wala siyang emosyon na hinarap kaming magkapatid. Magandang araw ho. Ako pala si... Hindi kayo pwede pumasok dito. Ha? Pasensya na. Wala naman kaming intensyon na masama eh. Ako si Mac, siya naman si Donald, ang kapatid ko. Mag-a-apply lang sana kami ng trabaho. Sanay kami sa mga pagtatanim dahil yun ang trabaho talaga namin noon. Hindi kami nangangailangan ng trabahador. Nabalitaan namin sa baryo na dalawa lang kayo magkapatid dyan. Ikaw siguro yung sinasabi nilang alibe? Malawak yung taniman nyo ng kalamansi kaya siguradong nahihirapan kayo kung dalawa lang kayo. Mas okay kung meron kayong trabahador na sanay sa ganung gawain. Pasensya na, pero hindi namin kailangan ng trabahador. Makakalis na kayo. Sige na naman oh. Kailangan na kailangan talaga namin ng trabaho. Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Kuya, tara na. Sabi ko naman kasi sa iyo eh, wala tayong mapapala rito eh. Hayaan mo siya kung ayaw niya. Siya naman ang nawalan at hindi tayo. Hindi ko na nagawang tumugon, Kabanong, dahil hinatak na rin ako ni Donald. At isa pa, ay umalis na rin kaagad yung lalaki parang walang emosyon. Pagkahinto ay napalingon pa nga kami pareho sa magarang bahay at doon namin nakita ang magandang babae. Nakatayo yun sa pintuan at nakatingin lang sa amin. Katulad ng lalaki, para rin siyang artistahin sa ganda. Aaminin ko nga na nung una ay natipuan ko pa yung babae. Pero nung nalaman ko ang totoo, ay doon na nagbago ang lahat. Nanahimik lang ako pag-uwi namin sa bahay. Pinag-iisipan ko kasing mabuti kung papaano ko mapapapayag si Alibi na tanggapin kami sa taniman nila ng kalamansi. Sa matinding pag-iisip ko, ay hindi ko namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pagsapit ng gabi, may mga ilang tanod na nagro-robing dahil nga para mamatyagan ang sinasabing mabangis na hayop. At sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang mga kaganapan. Panay pa rin ang isip ko kung paano mapapapayag ang magkapatid na Diali at Alibi. Hanggang isang hapon, galing ako Kabanong sa palengke matapos utusan ni Manang Salvasyon na maghatid ng pera. Dahil naiihina ko, tumakbo ko sa mga puno pagpasok sa baryo namin at naggulat ako nang makita ang isang babae. Siya yung isa sa may-ari ng taniman ng kalamansi na tinatawag nga nilang si Diali. Dali-dali akong tumalikod dahil baka makita niya ang itinatago kong pagkalalaki. Binilisan ko rin kaagad ang pag-ihi dahil sa hiya. Pagkalaon, humakbang na ako palayo. Pero napalingon ako ulit sa kanya. Doon ko siya mas natitigan ng malapitan. Matangkad, balingkinitan, mahaba ang buhok at maputi ang balat. Para talaga siyang artista na may halong pagkadiwata. Kabanong, masasabi kong nakakaakit ang ganda niya na para akong nasisilaw.
Baka matunaw naman ako sa kakatitig mo. Ho? Pasensya na ah. Ikaw yung isa ron sa may-ari ng taniman ng kalamansi, di ba? Oo, ako si Diali. Ako naman si Mac. Pasensya na sa sasabihin ko ah. Magiging makulit lang talaga ako dahil kailangan namin ng kapatid ko ng trabaho eh. Baka po pwede kami ron sa taniman nyo na. Pasensya na, pero hindi kami talaga kumukuha ng tauhan eh. Malawak kaya ang taniman nyo. Baka kailangan nyo ng dagdag na kamay. Eksperyensado naman kami ni Donald eh. Yung kapatid kong yun, nakasama ko nung isang araw. Kaya namin. Tinalikuran na niya ako. At nang mapatingin ako sa bandang hita niya, ay may napansin akong mantsa ng dugo. Kahit sa kamay niya ay meron din. Hindi ko na lang nagawang matitigan ng gusto dahil nakalayo na siya. Nagtungo na ako sa tindahan ni Manang Salbasyon at naabutan ko nga roon ng mga kaibigan niyang tsismosa. Huminto siya saglit at tinayaan niya mga yon na mag-usap-usap. Ako naman ay pasimpleng nakinig sa usap-usapan nila. Kaya narinig ko ang tungkol doon sa nangyari sa kabilang baryo. Pagkabigay ko ng resibo kay Manang Salbasyon ay kinumpronta ko siya patungkol sa pinagchichismisan sa labas ng tindahan. Manang, totoo po ba yung narinig ko sa mga kumare mo? Yung nangyari ron sa kalabaw ng isang magsasaka sa kabilang baryo? Opo. Yun nga yung narinig ko sa usapan nyo kanina. Totoo yon. Lahat naman ng mga pinagkukwentuhan namin dito hindi puro chismis lang. Kaninang madaling araw lang mismo nangyari yon. Nakita mismo ng may-ari ng kalabaw yung pumatay sa alaga niya. Ano po yung itsura? Yun nga, isang malaking baboy ramo raw. Grabing baboy ramo yan at napakailap sobra at hindi pa mahuli-huli. Hinabol daw nila yon pero nakatakbo ng malayo hanggang makabalik doon sa bundok. Naniniwala po ba talaga kayo na ordinaryong baboy ramo lang yon? Oo. Bakit? Ano bang naiisip mo? Hindi po yun ordinaryong baboy ramo lang. Ang tingin ko po isang klase yun ng aswang na kayang magpalit ng anyong hayop o baboy ramo. Pasensya na baka sa sasabihin ko. Matanda na ako at matagal na ako sa baryong ito. 76 na ako at uugod-ugod. Pero sa buong buhay kong yun wala pa akong nakitang aswang. Sa tagal ko na sa lugar na ito, wala pa. Kayo lang po yata ang kilala ko matandang taga-baryo na hindi mahilig maniwala sa aswang at iba pang kababalaghan. Hindi kasi kami pinalaki ng mga magulang namin na naniniwala sa mga ganyan. Kahit hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ng sinabi ng tatay ko noon na ang takot ay nasa isipan lang natin. Ibig pong sabihin, hindi na kayo natatakot? Napaka-ipokrita ko naman kung sasabihin kong hindi ako natatakot. Mahalaga rin naman ang takot dahil ito ang kumukompleto sa pagkatao natin. Yun nga lang, ang mabuhay dito ay hindi tama. Yung mga aswang, mangkukulam, engkanto, maligno, laman lupa at kung ano-ano pang elemento. Kung hahayaan nating mamayani sa atin yan, doon lang sila magiging totoo. Kaya yan din ang paalala ko sa apo ko, kay Pepe, at sa inyo na rin ang kapatid mong si Donald. Naintindihan ko po. Salamat sa inyo ha. O sige po, uuwi na po ako. Kunin mo muna tong grocery. Iuwi mo para may nakaimbak pa kayo roon sa inyo. Naku, sobra na po yan. Malaki na rin tong binayad nyo sa akin. Nakakaya naman po kung kukunin ko pa yung grocery na binili ninyo. Magkakahiyaan pa. Parang hindi naman kayo bago sa akin. Sige na, kunin mo na to. Kung gusto mo pang maulit na utusan kita. Nahihiyaman. Wala na akong nagawa kundi ang kunin ng binigay ni Manang Salbasyon. Masaya akong umuwi ng bahay. Nagdaan-daan pa ako para isurpresa si Donald. Pero pagpasok ko ng bahay ay ako ang nasurpresa, Kabanong. Bakit may mga kalamansi kang dala? Saan galing niyang sako na yan, Tol? Pinitas ko. Ha? Alam ko. Pero saan? Anak ka ng teteng.
Huwag mong sabihin na doon yan galing ha. Nadali mo kuya. Total, madamot naman yung magkapatid na yon at ayaw nilang pagtrabahuin tayo. Eh di pumitas na lang ako. Sira ulo ka. Paano kung mahuli ka ng mga yun? Sigurado kung hindi nila ako mahuhuli. Ilang araw ko rin minatsaga ng galaw nila eh. At nalaman kong tuwing hapon, umaalis sila pareho. Kaya marami ako nakuha. Baliw ka ba at hindi ka nag-iisip? Malalaman at malalaman nila yan. Lalo na kapag naubos na lang basta-basta yung mga bunga ng tanim nilang kalamansi. Eh palagay ko hindi eh. Nung nandun ako kanina sa loob ng taniman, nakita ko na nasasayang lang yung mga bunga ng kalamansi. Sigurado kong hindi nila binebenta yung mga tanim nila dahil maraming nabubulok akong nakita eh. Basta, kahit ano pang idahilan mo, ang mali ay mali. Ibalik mo yan, o ako magbabalik. Kuya naman, maging praktikal ka nga at magpakatotoo ka sa buhay. Ganito na kalakaran ngayon. Alam kong gusto mong lumaban ng patas, pero sa ganitong klase ng buhay natin na palagi na lang na pag-iiwanan, kailangan na rin nating makipagsabayan sa hindi pakikipaglaban ng patas. Kahit anong sabihin mo sa akin, kahit magalit ka pa, hindi ko na ito ibabalik pa. Ibebenta ko to sa palengke bukas na bukas din. Napabuntong hininga na lang ako pag alis ni Donald Cabanong. Nung gabing yun, ay hindi kami masyadong nag-usap. Ipinagdasal ko na lang din siya hanggang sa makatulog na kami pareho. Kinabukasan ay binenta nga ni Donald sa palengke ang mga kalamansing ninako niya sa taniman ni Nadiyali at Alibe. Wala na akong nagawa dahil alam kong hindi talaga siya magpapapigil. Halos 1 linggo din ang lumipas na ganoon at ganoon ang ginagawa niya. Napapiling na lang ako sa tuwing makikita siyang may daladalang sako na may kalamansi na galing mismo sa taniman. Sabado ng hapon, sinundan ko siya at nakita ko kung paano siya tumawid sa bakuran ng taniman. Pinagmasdan ko lang ang nakababata kong kapatid Cabanong hanggang sa makapuno na nga siya ulit ng isang sako. Pero nagulat ako dahil meron pa siyang isang sako na dala. Dahil papalubog na ang araw at alam kong base sa kwento niya, ganong oras dumarating ang magkapatid. Kaya hindi ko na napigilan ng lumapit sa kinaroroonan niya. Saktong pagakmang pa lang ako nang maaninag ko sa hindi kalayuan si Alibe. Nataranta ko dahil kapag nakita kami roon ay siguradong malaking gulo. Nilapitan ko kagad si Donald at kinalabit. Nagulat siya nang makita ako. Uy, anong ginagawa mo dito? Huwag ka maingay, parating na si Alibe. Kaya bilisan mo na dyan. Paano? Narinig ko silang nag-usap kahapon na bukas pa sila uuwi. Kaya nga ang bala ko 3 sako kunin ko eh. Balikan na lang natin yan, bilisan mo na. Sinunod nga niya ako kagad. Umalis kami sa lugar na yun at sa kabutihang palad ay hindi nga kami nahuli Cabanong. Pag-uwi ng bahay ay dinig na dinig ko pa rin ang tibok ng puso ko. Parang sasabog ito sa sobrang kaba ko talaga. Napahinahon lang ako nang lapitan ako ni Donald at bigyan ng tubig. Kaya, salamat kanina. Kung di ka nagpunta ron siguradong nahuli na ako ni Alibe. Kahit malaki tong katawan ko, alam kong hindi ako ubra sa taong yun. Solid na solid yung katawan niya kumpara sa akin eh. Mabuti nga't nandun ako. Oo nga, anong ginagawa mo ron? Sinusundan mo ako, no? Ha? Napadaan lang ako ron. Kasi nga Di nga. Alam ko namang nag-aalala ka rin sa akin eh. Siyempre naman. Delikado ginagawa mo eh. Kaya sasamahan kita mamaya kapag binalikan mo yun. Ibig sabihin, payag ka na sa ginagawa ko? Tutulungan kita dahil nag-aalala ako sa'yo. Hindi ibig sabihin nun, sang-ayon na ako sa kalokohan mo. Sus, ganun na rin yun, no? Pagkatapos na muling magkaunawaan, pagsapit ng 10:00 ng gabi ay nagtungo na kami ulit sa taniman ng kalamansi para kunin ang naiwan naming mga sako. Nakita namin kaagad yun, pero bago namin buhatin ay pinuno ko muna ang isa pang sako na kalahati pa lang ang laman. Tumigil lang ako nang makarinig ng kaluskos mula sa likurang parte ng taniman.
Nagkatinginan pa kami ni Donald nang makita na gumagalaw ang ilang puno ng kalamansi doon. Pagtangon namin pareho, nagkaintindihan na nga kami. Sinyalis na dapat nang umalis. Nang patawid na kami sa bakod, ay isang nakakakilabot na ungol ng kung anong hayop ang narinig namin mula sa kung saan. Napakalakas noon at nag-e-echo talaga ang tenga ko. Sinundan pa yun ng alulong ng iilang aso mula naman sa hindi kalayuan. Dahil dito ay tila ba kinumutan ako na matinding takot. Damang-dama ko ang paggapang ng kilabot sa buo kong katawan. Pagtingin ko kay Donald ay nakatingin na siya sa loob ng taniman. Gumagalaw-galaw ang mga puno sa hindi kalayuan. At kumpara kanina ay mas malakas ang pag-uyog ng nasabing tanim. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla ko na lang naisip ang sinasabi ni Manang Salvacion at ng iba pang taga-baryo. Yung baboy ramong araw na nanggugulo sa aming lugar. Umalis na tayo dito. Huwag ka nang tumunganga dyan, Tol. Oo kuya, tara na. Sige, tayo na. Pero sigurado kang kaya mong buhatin mag-isa yung sako na yan? Oo naman oh. Sige na, tara na. O sige, aalalayan na lang kita. Nagmadali na nga kami, pero pagdating sa mapunong parte ng daan ay biglang umihip ang hangin. Mas lalo kong nangilabot dahil parang may kakaibang nilalang na nakatingin sa amin. Muli naming narinig ang kakaibang ungol ng kung anong hayop hanggang mas lumakas pa ang hangin. Kabanong muli ring umalulong ang aso at eksaktong napatigil ako at nailapag ang sako ng kalamansi. Mula sa bandang kanan, sabay kaming napalingon ng kapatid ko sa hindi kalayuan at may dalawang pares ng mapupulang mga mata ang biglang sumulpot. Lumakas ng lumakas ang ungol ng kakaibang halimaw. Hanggang sa makita nga namin ang tila malaking baboy ramo na pulang-pula ang mga mata. At tama nga ako ng hinala. Dahil hindi yon ordinaryong baboy ramo lang. Bukod sa namumulang mga mata at mahabang mga pangtuhog ay sobrang haba ng buntot nitong nakabagsak. Basta, para talagang may kakaiba sa hayop na yon. Yan ba yung sinasabi nilang baboy ramo, kuya? Oo, pero hindi yan basta baboy ramo lang. Kaya mag-iingat ka. Anong ibig mo sabihin? Tingnan mo nga, may baboy ramo bang ganyan ang itsura? Gulat na gulat kami pareho nang makitang iniangat ng baboy ramo ang mga paa niya sa unahan. Para siyang taong nakatindig na mas malaki pa sa amin ni Donald. Nang ikampay niya ang mga buntot at ihampas sa katawan ng puno, mas lalo kong kinabahan dahil naukab ang katawan ng puno. Kitang-kita namin yon sa ilalim ng sinag ng maningning na buwan. At nang tumulo ang laway nito, ay nakita kong para yung umusok. Pati ang bibig nito habang parang nagbubunga ng ungol. Kuya, anong nilalang yan? Aswang. Aswang? Oo, kaya bitiwan mo na yung hawak mong sako. Muna, bilis! Eksaktong pagbaba ni Donald sa sakong naglalaman ng kalamansi, ay muling ibinaba ng halimaw na nagpapanggap na baboy ramo ang paa niya. Tumakbo na kami kagad at napasulyap pa ako sa likuran. Doon ko nakita na tila bumubuelo ang nasabing nilalang. Dahil doon ay mas binilisan namin ang pagtakbo. Hanggang sa makarinig na lang kami sa likuran ng mabibigat na mga yabag. Tol, bilisan mo kung ayaw mo matuhog ng aswang na yan. Kuya naman nananakot ka pa Paano mo naman nasabi na aswang yan ha? Nakita mo naman yung ginawa niya, di ba? May normal bang hayop na ganyan? Tumatayo, tapos yung buntot, kaya masugatan yung makapal na katawan ng puno. Yung laway niya umuusok-usok pa. Baka kapag kinagat tayo niyan, malusaw tayo kagad. Walang yaan naman Dapat pala, pinagpabukas na lang natin yung pagkuha sa mga ninakaw nating kalamansi Hindi mo man lang ako pinigilan kasi. Naku, wag na tayo magsisihan. Bilisan mo na. Mas lalong lumakas at bumigat ang naririnig naming mga yabag ng baboy ramong humahabol sa amin. Hindi na muna ako lumingon sa likuran pa.
Ang tanging gusto ko na lang talaga, Kabanong, ay makauwi kami ng ligtas. Pero nang mapansin kong may anino sa pagitan namin ni Donald, ay napasulyap ako sa likod ng wala sa oras. Doon ko nakita ang naglalaway na itsura ng aswang na nagpapanggap na Baboy Ramo. Kitang-kita sa mga mata niya ang matinding galit. Kaya kahit pagod ay mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Hanggang sa makita ko si Donald na lumiko sa kaliwa. Nakahinga ako ng maluwag nang sa kanya sumunod ang halimaw. Pero nag-alala naman ako ng gusto para sa buhay ng nakababata kong kapatid, Kabanong. Susundan ko sana sila, pero nagulat ako nang may makitang 2 pares pa ng mga mata sa hindi kalayuan. Nang lumabas yun sa dilim, ay lumitaw ulit ang Baboy Ramo. Pero alam kong hindi ito yung naunang humabol sa amin. Mas maliit kasi ito kumpara sa nauna. Pero pareho sila ng bangis kung pagmamasdan. Kabado kong napatras hanggang sa meron akong malanghap na pamilyar na amoy, Kabanong. Pero hindi ko na muna pinag-isipang mabuti ang tungkol doon. Mas una kong pinagtuunan ng pansin ay kung paano ako makakatakas sa panibagong kalaban. Nag-aalala man ako kay Donald ay tumakbo na kagad ako palayo. Hanggang sa marinig ko na rin ang ungol ng Baboy Ramo. Kasunod ng mabibigat nitong mga yabag na halatang mas mabilis ang pagtakbo. Nang malapit na ako sa mga kabahayan ay gumawa na kagad ako ng ingay. Hindi para mambulabog kundi para masakluluhan ako. Tulong mga kapitbahay, tulong! Hinahabol ako ng halimaw na nagpapanggap na Baboy Ramo! Hingal kabayo na talaga ako sa pagtakbo, Kabanong. Para na ako maubusan ng hangin pero hindi ko pa rin nagagawang tumigil. Dahil alam kong kapag ginawa ko yon, siguradong katapusan ko na talaga. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! May aswang! Hinahabol ako ng aswang! Nagkahula ng ilang aso. Pero nang malakas na umungol ang nasabing nilalang na humahabol sa akin, ay nanahimik ang mga nagkakahulan kanina. Para silang nadaig ng iisang ungol ng halimaw. Kaya dito ko pa lalong mas nakumpirma na hindi nga talaga ordinaryong Baboy Ramo lang ang humahabol sa amin. Pagdating ko ng plaza ay narinig ko pa rin ang mabigat na yabag na tumatakbong halimaw sa likuran ko. Nagpaliko-liko ako hanggang sa maaninag ko ang tindahan ni Manang Salvasyon. Sa kasamaang palad lang, Kabanong, ay sarado na yon dahil malalim na ang gabi. Pero dahil pagod na ako at hindi ko na rin talaga alam ang gagawin, takot akong huminto sa harapan noon at kinalampag ng paulit-ulit ang tindahan. Nakita ko rin nagbukas ng ilaw ang iilan sa katabing bahay. Tila nabulabog sila sa pagkalampag at pagsisisigaw ko. Maya-maya lang din ay nakita kong sumilip sa gate si Pepe. Nang makita niya sa hindi kalayuan ng nilalang na humahabol sa akin, ay natataranta siyang binuksan ang gate. Pagpasok ko, ay kinandado kagad namin ang gate at paupong nagtago. Dahil tila marami na ang nagising, ay umiskapon na kagad ang halimaw at hindi na namin narinig ang mabigat nitong yabag pati ang pag-ungol. Salamat, Pepe. Salamat talaga sa'yo. Napayak ako nang hindi ko namamalayan at tumigil lang nang lumabas ng bahay si Manang Salvasyon. Narinig ko na lumabas din ng bahay ang katabi ng tindahan. Dumating din ang tricycle patrol kasama ang ilang kalalakihan. Ano, hingal na hingal ka, Mac. Ano ba nangyari? Hinabol po kami ng aswang eh. Aswang? Sinabi ko naman sa iyo na totoo. Manang, totoo po yung aswang. Yung sinabi niyong Baboy Ramo, yun po yun. Nagpapanggap lang sila na Baboy Ramo. Kitang-kita po namin ng kapatid ko kung paano sila tumindig. Hindi ba nakita mo rin yun, Pepe? Sabi mo sa lola mo kung paano mo nakita yung halimaw. Pero maniwala kayo, hinabol nila kami. 2 yung halimaw. Teka, 2 yung humabol sa inyo? Nasaan na yung kapatid mo? Diyos ko po, si Donald. Baka kung napano na si Donald.
Mabuti na nga lang at dumating ang mga patrol kaya naglibot-libot kami sa palibot ng baryo. Pero hindi namin nakita ang kapatid ko, Kabanong. Alalang-alala po talaga ako sa kanya at nakakaisip na ako ng hindi maganda. Mabuti na lang, pag-uwi namin sa bahay ay narinig ko kagad ang boses niya. Nagsumiksik pala siya sa kanal sa gilid ng bahay namin at tiniis niya raw ang mabahong amoy para lang matakasan ang kamatayan. Pero hindi ko yun inalintana. Niyakap ko kagad ng mahigpit ang kapatid ko hanggang sa maiyak na naman ako. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil sa nangyari at kinausap nga kami ni Kapitan Ading. Hindi namin sinabi na nagnakaw kami ng kalamansi kaya nauwi sa habulan ng lahat. Iniba namin ang kwento at naniwala naman sila. Matapos namin makapag-usap, umuwi na kagad kami pero inanyayahan muna kami ni Manang Salvasyon sa kanila. Doon na raw kami muna matulog at hindi na kami umalma. Habang iniintay si Donald na matapos maglinis ng katawan, ay nagkausap pa kami ng matandang babae. Nagkakape kami pero ramdam ko na parang may gustong sabihin sa akin ang kausap ko. Kung sila Kapitan Ading at ang iba pa'y naloko nyo sa mga kwento nyo, hindi ako, Mac. Kahit matagal ko kayong hindi nakasama ng kapatid mo, alam ko kapag nagsisinungaling ka. Po? Totoo. Ano po kasi? Katulad niyan, hindi ka makatingin at makapagsalita ng tuwid. Saan ba talaga kayo galing? Doon po sa taniman ng kalamansi ng magkapatid na Diali at Alibe. At ano naman ang ginagawa nyo sa lugar na yon ng 10 oras ng gabi talaga? Ano po kasi? Nagnanakaw kayo ng kalamansi at binebenta sa palengke, no? Umamin ka. Opo. Hindi naman ako galit, pero hindi ko sinasabing tama ang ginawa ninyo. Ikaw ang panganay, dapat maging mabuting halimbawa ka sa kapatid mo. Hindi po ideya ni Kuya yun. Kung tutusin po pinipigilan niya nga ako Pero ako ang nagpumilit. Ito lang po kasing naisip kong mabilis na paraan para kumita kami ng pera Kaya nadamay tuloy si Kuya Mac nang dahil sa akin. Katulad noon, nalagay ko na naman sa alanganin ng buhay niya. Hindi na para magsisihan. Basta wag niyo na lang uulitin ang ginawa niyong yon. Hindi bali na maliit ang kita basta marangal ang trabaho at walang ibang tinatapakan na tao. Mas masarap kumain ng pagkain galing sa mabuting paraan. Salamat po, Manang. Salamat po. Sige na, matulog na kayo. Dahil bukas, tutulungan niyo si Pepe na ayusin yung likod ng bahay. Marunong naman kayong mag-construction, hindi ba? Opo. Kung ganun kayo na ang kukunin ko. Matapos ang pag-uusap na yon, hindi rin naman kaagad ako nakatulog dahil sa lalim ng iniisip ko patungkol sa nangyari. Nagdasal na lang ako hanggang sa unti-unti ng anuri ng diwa ko papunta sa Karimlan. Mabilis na umugong ang balita sa baryo. Nang malaman ng mga tao na hindi nga ordinaryong baboy ramo kundi isang aswang ang nanlalakay ay mas lalong nangamba ang lahat. Tuwing gabi ay napapansin namin parang laging may nakaaligid sa bahay. Pero kahit na papaano ay meron naman akong ideya na pangontra sa aswang. Mabuti nga't effective ang asin at bawang na sinasaboy namin sa bakuran. Kaya lang hindi pa rin nawawala ang takot sa amin. Ramdam ko talaga, Kabanong, ang tila kumukumot na takot sa buong lugar lalo na tuwing hapon. 4:00 pa lang nga lang ng hapon malinis na ang plaza. Palagi na rin nagbabantay ang mga tanod at kinauukulan sa amin. Ang ilang kalalakihan din ay nagboluntaryo na katulad ni Donald at hindi ako sang-ayon sa ginawa ng kapatid ko. Alam kong kabayanihan yon pero nakasalalay ang buhay niya kaya ayaw ko talaga. Napagtalunan talaga namin ang pagboboluntaryo niya. Ayaw mo pa rin magpaawat? Pasensya na kuya. Alam kong concerned ka talaga sa akin lalo na nung nakainkwento natin yung mga aswang na yon. Pero kailangan ko magboluntaryo Sayang ang laki ng katawan ko kung magtatago lang ako rito sa bahay kapag gabi. At saka mas okay na gamitin ko yung kamao ko laban sa mga aswang na yon.
Kesa naman sa pakikipag-away sa iba, di ba? Naiintindihan ko naman yung punto mo. Pero iba yan sa nakakasanayan mong pakikipagsuntukan eh. Kapag naka-encounter ka ng aswang, sigurado kong di ka nun bubuhayin. Bago niya ako mapatay, kuya, uunahan ko na siya. Basta, nag-aalala ko para sa'yo. Para sa inyo. Huwag ka makalala, kuya. Marami naman kami. Kakausapin nga rin namin yung malaking tao na alibi na yon, na may-ari ng kalamansian. Baka sakali makibahagi sila kapag sinabi ni Kapitan ng tungkol sa nangyayari rito sa bayan. Mas lalo lang ako nag-aalala eh. Malaman pa nun na pinagnanakawan natin sila ng mga tanim. Hindi yan. Saka, tigilan mo na yung pag-aalala, kuya. Napansin lang din ng mga taga rito sa atin na wala pang napabalita na pinatay na tao ng mga aswang na yun. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hayop lang talaga ang kinakain nila. Oo nga no. Pero nakakakaba pa rin eh. Basta mag-iingat ka. Mag-iingat kayo ni Pepe. Ang alam ko, nagboluntaryo rin siya eh. Pagkatapos ng pag-uusap naming magkapatid, ay nagpaalam na siya. May meeting daw kasi sila sa barangay hall para pag-usapan ang gagawin mamayang gabi. Meron din daw darating na isang ginoo na merong alam patungkol sa mga aswang at kung paano sila lalabanan. Dahil maaga-aga pa naman at wala akong magawa kaya lumabas muna ako ng bahay. Hanggang sa mapadpad ako sa taniman ng kalamansi. Hindi ko alam kung paano ako dinala ng mga paa ko roon. Parang wala kasi ako sa wisyo at napagtanto ko na lang nang makita ko sina Diyali at Alibi. Napahinto ko saglit dahil nakatingin sila pareho sa akin. Yung tingin na para akong lalamunin ng buhay. Kaya kahit mga mukha silang artistahin ay ilag na ilag talaga ako at kabang-kaba sa hindi ko rin malamang dahilan. Dahil din tuloy doon ay naglakad na ako palayo pero natigilan din kagad matapos nila akong tawagin. Ano yun? May kailangan ka ba sa amin ng kapatid ko? Ano kasi? Ay, oo. Kasi ano ko ba sasabihin? Ano kasi, may ideya naman siguro kayo sa nangyayari sa baryo, di ba? Ay ideya na ano? Yung meron kasing pag-alagala na mabangis na hayop na nagpapanggap lang pala na mabangis na hayop pero ang totoo aswang yon. Matagal na rin sila na nandito eh. Sabi ng mga taga-baryo kaya sa tingin ko may ideya na talaga kayo. Sa aswang? Oo, kaya palaging nakakatipon yung mga taga-baryo lalo na paggabi para mahuli na yung mga yon. Sa palagay ko malaking tulong lalo na kung sasama si Sir Alibi. Kasi matipuno siya at pwedeng-pwede talaga siya ron. Dalawa kasi silang aswang na nagpapanggap na baboy ramo. Paano mo nalaman na dalawa yung aswang na nagpapanggap na baboy ramo? Kasi, hinabol kami nung nakaraan pa. Dalawa kami ng kapatid ko. 10 oras na ng gabi yun. Bakit nasa labas pa kayo ng 10 oras ng gabi ng kapatid mo? Ha? Kasi? Kasi, kayo yung magnanakaw ng mga tanim naming kalamansi. Ha? Hindi. Anong hindi? Nagulat ka ba kung paano namin nalaman, ha? Akala niyo siguro magkapatid. Hindi namin napapansin, Ang lakas ng loob niyong pumunta rito at kunwaring hihingi ng tulong. Pero ang totoo nagmamatsyag ka lang sa amin kung paano niyo ulit kami nanakawan. Hindi totoo yan. Yun lang talagang pinunta ko rito. Huwag ka na magmaang-maangan. Gusto mong ipakita ko sa iyo kung paano namin nalaman na kayo yun? Tama na yan, Alibi. At ikaw lalaki, huwag ka nang babalik dito. Dahil sa oras na magnakaw pa ulit kayo ng mga kalamansi, sa susunod na pagkikita natin hindi lang kayo hihingalin sa pagtakbo. Sisiguraduhin na talaga namin hindi na kayo sisikatan ng araw. Narinig mo sinabi ni Ate Diali. Alis na. O gusto mo pa yatang makita kung paano kami magalit ulit, Hindi na ako nagsalita pa, Kabanong. Tumalikod na ako at patakbong lumayo sa lugar na yon. Pagdating sa mapunong daanan ay napahinto ko saglit at tumawak sa isang puno. Napansin ko na ang nahawakan ko ay ang puno
na kung saan hinampas noong nakaraang hating gabi nung aswang na nakaengkwentro namin. Ay naalala ko bigla ang sinabi kanina ng magkapatid sa akin. Hanggang sa bigla kong mapagtanto ang isang bagay dahilan para lumaki ang mga mata ko. Huwag ka na magmamangan. Gusto mo ipakita ko sa iyo kung paano namin nalaman na kayo yun? At ikaw lalaki, huwag ka nang babalik dito. Dahil sa oras na magnakaw pa ulit kayo ng mga kalamansi, sa susunod na pagkikita natin, hindi lang kayo hihingalin sa pagtakbo. Sisiguraduhin na talaga namin na hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Sila nga yun. Sila yung mga aswang na nagpapanggap na baboy ramo. Nang ma-realize ko mga bagay na yon, Kabanong, ay tumakbo kagad ako pa uwi ng bahay. Sakto na kauwi lang din ni Donald at may mga dala siyang bag, pati patalim at net. Oh, bakit para ka nakakita ng multo, kuya? Ay, siya nga pala. Ang husay nung kakilala ni Kapitan Ading. Ang dami niyang talagang alam sa mga aswang. Ang sabi niya sa amin yung pangalan daw nung aswang ay Harimudon. Nagpapalitan niyo talaga sila ng baboy ramo at delikado raw ang laway nila. Kaya dapat mag-ingat kami ron. Kilala ko na kung sino yung mga aswang na yun. Ha? Talaga? Sino? Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Yung magkapatid na may-ari ng taniman ng kalamansi. Anong meron sa kanila? Anong kinalaman nila sa sinasabi mong aswang? Sila yung aswang. Ha? Sigurado ka, kuya? Oo, galing ako dun kanina. At hikayatin ko sana si Alibi na makiisa sa pagboboluntaryo katulad nyo. Pero yung sinabi nila sa akin magkapatid, alam na rin nilang nagnanakaw. Ang ibig kong sabihin namimitas tayo ng mga kalamansing tanim nila. At sa bibig nila mismo nang galing na kapag namitas pa ulit tayo ng kalamansi sa kanila, hindi na nila tayo hahabulin, kundi papatay na nila tayo. Hindi na raw tayo sisikatan ng araw. Sinabi talaga nila yung kuya? Oo, hindi ako po pwede magkamali sa pagkakaintindi ko, tol. Pero sabi nung inimbitahan ni Kapitan Ading kanina, yung nagbigay sa amin ng mga sandatang ito at nagturo ng mga gagawin, takot daw ang mga aswang sa kalamansi asin at bawang, pati yung dahon ng talumpunay at buhanging itim na may orasyon at basbas. May tanim na kalamansi yung magkapatid na yun kaya imposible yung sinasabi mo. At ayon pa rin sa nagturo sa amin kanina, parang asido raw sa mga aswang ang kalamansi. Kaya nga pupunta kami ron ngayon dun sa taniman ng magkapatid kasi hihingi sila kapitan ng kalamansi. Naku, huwag nyo nang ituloy ang balak nyo. Huwag kang pumunta ron. Sinabi ko na sa'yo, alam na nilang tayo yung namitas ng mga tanim nila. Kung alam na nila, handa naman akong harapin sila At saka, hindi pwede yung sinasabi mo, kuya, dahil volunteer ako rito sa baryo natin. Baka kung ano pang isipin sa akin nila, kapitan, kapag bigla ko na lang silang iniwan sa ere. At isa pa, nandun din naman si Pepe. Maniwala ka sa akin. Totoong sinasabi ko. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kakalimutan yung mga sinabi mo. Nagmamatsyag pa rin ako. O sige na, kuya. Baka naghihintay na sa akin nun sila Pepe. Wala na akong nagawa para mapigilan si Donald. Dahil talagang desidido siya at halata ko namang hindi niya ako pinaniniwalaan, Kabanong. Nag-isip ako ng dapat gawin para makumbinsi ang kapatid ko. Kaya pumunta ako kay Manang Salvasyon at ikinuwento ang lahat. Katulad ko ay natakot din siya para sa buhay ng kanyang apo na si Pepe. Kaya nagsabi siya na pumunta kami sa taniman ng kalamansi at sundan sila para pigilan. Pero hindi ko na siya pinayagan dahil baka biglang lumabas nga roon ng mga Harimudon na sinasabi nila. Ang mga aswang na nag-aanyong baboy ramo. Kabanong pinagstay ko na lang si Manang Salvasyon sa bahay nila at sinabihan siyang manalangin. Ako naman, kahit natatakot din para sa sarili kong buhay, ay kailangan kong lumabas para sundan ng kapatid ko at ng iba pa. Kumagat na ang dilim at napakatahimik na lalo ng paligid. Wala pa namang karamihan sa kalalakihan dahil na doon sila papunta sa taniman ng kalamansi. Dala ang flashlight at ang nag-iisang itak na luma
ay nagmamadali na akong nagtungo sa lugar ni Diali at Alibe. Pagdating ko roon ay nag-uusap pa ang ilang kalalakihan sa bandang likuran. At nasa unahan naman banda si Kapitan Ading. Ang dalawang opisyal, si Donald at si Pepe. Tila hinihintay nilang lumabas ang may-ari ng taniman. Lalapitan na sana ako pero nagpakita na nga ang magkapatid. Umatras ako sa isang gilid at nagtago. Sa totoo lang kasi ay natatakot ako sa kanila matapos ang pag-uusap namin kanina. Nakinig ako sa usapan pero mas kinabahan ako para kay Donald dahil siya ang gustong kausap ni Diali at Alibe. Hindi na rin umalma si Kapitan Ading at iba pang opisyal na naroon para mabilis ang usapan. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Diali at Sir Alibe. Pasensya na at nakaistorbo kami sa inyo. Hingi lang sana kami ng kaunting tulong na kung po pwede makahingi ng kalamansi. Hihingi ka na naman ng kalamansi. Hindi pa ba sapat yung mga ninakaw niyo sa amin ng kapatid mo? Dahil sa sinabing yon ng magandang babae ay napatingin kay Donald sina Kapitan Ading, Pepe at iba pa. Pero hindi ko ini-expect ang mga sumunod na nangyari dahil nauna na palang inamin ng kapatid ko ang lahat. Bakit hindi ka makapagsalita? Ang totoo niyan nauna ko na sa kanilang maikwento ang nangyari. Aminado ako sa pagkakasala namin ng kuya ko. Ang totoo niyan, ako lang naman talaga yun at labas si Kuya Mac. Tatanggapin ko po kung anong irereklamo nyo laban sa akin. Pero sana, mapagbigyan nyo kami sa hiling namin ngayon. Nakita nyo naman na nandito mismo yung kapitan ng baryo, si Kapitan Ading at iba pang opisyal. Hingi sana kami ng pabor kung po pwedeng makahingi ng mga kalamansi sa inyo. Para saan? Siguro naman hindi nalingid sa inyo ang nangyayari dito sa baryo. May gumagalang aswang at ang kalamansi ang isa sa panlaban sa kanila. May sinabi ang kapatid ko sa inyo, pero hindi naman ako naniniwala na kayo ang aswang na harimodon. Dahil takot ang lahat ng klase ng aswang sa katas ng kalamansi Di naman siguro kayo tangang aswang para magtanim ng bagay na kinatatakutan nyo, di ba? Hindi namin mapagbibigyan ng gusto nyo. Umalis na kayo. Mas gusto nyo pa ba na takawin sa inyo yung mga tanim ninyo kaysa ipamigay nyo? Narinig nyo naman ang sinabi ng ate Diali ko, di ba? Magsialis na kayo. Huwag nyo kaming subukan. Ngumisi lang si Donald at pagkatapos ay tumalikod na sa kanila. Sinubukan pa ni Kapitan Ading na kumbinsi ng dalawa pero nanatili silang nanindigan na hindi magbigay ng kalamansi. Umuwi ang lahat na tila talunan. Nakikinig lang ako sa kanila nung nasa barangay hall na kami. Pero nagamba ako nang sabihin nga ni Kapitan Ading na pagnakawan na lang ang taniman. Sumang-ayong kagad ang kapatid ko. At syempre kabanong, sinubukan kong pumigil pero desidido na talaga sila. Wala talaga akong nagawa kundi ang sumunod na lang din. Naiwan si Kapitan Ading dahil magro-ronda-ronda sila sa baryo. Kasama ng iba pang voluntaryong kalalakihan. Sina Donald, Pepe, pati ang dalawang tanod ay sumama para mamitas nga ng palihim sa taniman ng kalamansi. At katulad ng sinabi ko, ay palihim ko silang sinundan. Pasado 10:00 ng gabi, maliwanag na naman ang sinag ng buwan na parang nagdidilig ng kinang nito sa taniman ng kalamansi. Wala na silang inaksayang oras. Pumasok sila kagad sa bakuran at ang kanya-kanyang sakong dala ay pinuno kagad nila ng bungang kalamansi. Inuna ng dalawang tanod ang mga nahuhulog ng bunga habang si Donald at Pepe ay pumipitas-pitas pa. Nandun lang sila sa bandang dulo, malapit sa bakod para kung sakaling magising ang magkapatid ay makakalis kagad sila. Ako naman ay nagmatsyag lang sa paligid, kabado sa kung anong susunod na mangyayari. Nakakaisip na ako ng hindi maganda kabanong at paulit-ulit na nagre-rema sa utak ko ang sinabi sa akin ni Diali at Alibe. Huwag ka na magmaang-maangan. Gusto mo ipakita ko sa iyo kung paano namin nalaman na kayo yun? At ikaw lalaki, huwag ka nang babalik dito. Dahil sa oras na magnakaw pa ulit kayo ng mga kalamansi, sa susunod na pakikita natin,
hindi lang kayo hihingalin sa pagtakbo. Sisiguraduhin na talaga naming hindi na kayo sisikatan ng araw. Ay naku, anak ng teteng naman oh. Bakit nandito pa ako? Dapat makumbinsi ko na silang umuwi bago pa dumating yung mga harimudon na yun. Humakbang na ako palapit sa kanila at eksakto naman na nagulat ako nang makita si Diali sa gilid ng puno. Nanlaki ang mga mata ko at napahinto dahil doon. Nakita ko ni Donald at Pepe. Napatingin din sila sa pinagmamasdan ko at katulad ko'y nagulat sila nang makita ang magandang babae. Alam na namin na mangyayari to. Sinubukan naming maging mabait sa inyo. Pero kayo ang nagbibigay ng dahilan para hindi kami magpakabait. At gano'n na nga ang gulat naming tatlo nang makita na unti-unting tila napunit ang mukha ni Diali. Sa unang pagkakataon ay natunghayan ko kabanong kung paano magpalit ng anyo ang isang nilalang bilang isang harimodon. Ang makinis at maputing balat niya ay unti-unting nangitim. Umusli rin ang pangtuhog niya sa magkabilang pisngi. Humaba ang mukha niya, mas kumapal ang buhok at magmukhang baboy ramong tao. Nanginig ang kalamnan ko pagkakita sa nakakatakot na anyo ni Diali, lalo na nang marinig ko ang pagralgal niyang pag-ungol. Totoo nga sinasabi mo, kuya. Sila nga yung harimodon. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Ayaw mo kasing makinig sa akin eh. Hindi lang ako makapaniwala na nagtatanim ang aswang ng isang bagay na pangontra sa kanila. Ginawa namin ito para hindi kami ang mapaginalaan na aswang. Nananahimik kami na kapatid ko sa lugar na ito. Wala kaming tinatapakang tao pero ginambala niyo ang pananahimik namin. Anong sinasabi mong nananahimik kayo at kami nang gagambala? Kayo nang gagambala sa mga taga-baryo. Kinakain niyo yung mga alaga nilang hayop. Aso, pusa, kalabaw, kambing, baka, manok. At kahit ibon, hindi niyo pinapalampas eh. Ngayon, sabihin mo, sino nang gagambala? Kayo, di ba? Mga salot kayong aswang. Hindi naman kami pumapatay ng tao. Pero buhay pa rin ang pinag-uusapan. Ang hayop, kahit mga hayop sila, meron pa rin silang buhay. Bakit hindi nilang hayop ang inalagaan nyo? At paramihin para meron kayo makain, kaysa kalamansi na hindi nyo naman ipinamimigay at hinahayaan lang na mabulok. Huwag mo kaming pangunahan. Wala kayong alam sa amin. Dahil sa ginawa nyong ito, na sinira nyo ang pananahimik namin, magbabayad kayong lahat. Ilang saglit pa nga, nakarinig kami ng tila tugon ng ungol na yon. Napalingon kami sa gitnang bahagi ng taniman ng kalamansi. Doon kasi nanggaling ang isa pang pagaralgal na pag-ungol. Maya-maya pa nga ay naggalawan na ang mga puno ng kalamansi na parang may dumaraan o tumatakbo roon. Narinig ko na nga ang mabibigat na yabag kaya mas natakot ako. Donald, Pepe, umalis na kayo dyan! Tumakbo na nga sila dala ang sakong may laman ng mga kalamansi. Paglabas nila ng bakod, lumingon kaming tatlo sa dalawang tanod at doon namin nakita ang malaking harimodon na nasisiguro kong si Alibe. Pinipilit nyo talaga kaming gumawa ng hindi maganda ha? Sige, pagbibigyan ko kayo! Hinawakan niya sa ulo ang isang tanod habang ang isa ay nakatakbo papunta sa amin. Nagkakakawag ang tanod na yon at pinili na kumawala. Kaya lang ay mas pinigapan ni Alibe ang ulo niya. Nakita naming may tumagas na dugo at base na rin sa pagmamakaawa ng tanod ay sakit na talaga siya sa ginagawa ng aswang. Hanggang sa nagulat na lang kami sa mga sumunod na nangyari dahil tuluyan ng piniga ang ulo ng kaawa-awang tanod na parang pakwan lang. Nagtalsika ng mga dugo at nang makita yun ng isa pang tanod, nauna na yung tumakbo sa takot. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Uy! Kuya! Saan ka pupunta? Sumunod ka sa amin! Nakita ko na hinahabol na naman yun ni Diali at nang maabutan ay kaagad kinagat sa ulo. Kitang-kita namin ni na Donald at Pepe kung paano humandusay ang kawawang tanod habang nangingisay-ngisay ang katawan nito at nagtatalsikan pa ang masaganang dugo. Sa taranta, matapos ang krimen na nasaksihan ko kabanong parang lumobo ang ulo ko.
Para akong nawala sa wisyo. Hindi ko alam kung mahihimatay na ako na ewan dahil sa sobrang nerbiyos na malayan ko na lang na hinahatak na ako ni Donald. Tumatakbo na kasi sila ni Pepe. Nang makalayo na kami ay nakita ko pang tumititig sa amin ng magkapatid na Harimudon. Kitang-kita ko sa mga mata nilang namumula ang matinding galit. Sige, kayo, hindi namin kayo titigilan. Manda kayong lahat sa katapusan nyo! Ngayong gabi na to, babahan ng dugo sa baryo! Nagmadali na kami sa pagtakbo hanggang sa masalubong namin ang tricycle patrol at nang makita nilang namumutla kaming tatlo sa takot ay nagtaka sila. Mabuti na lang ay may mga dala silang armas at agad nila itong inihanda matapos mapagtanto na sumasalakay na nga ang mga aswang. At yun na nga, Kabanong, narinig na ulit namin ang pag-ungol ng Harimudon. Kasunod ng mabibigat nitong mga yabag na patakbo patungo sa kinaroroonan namin. Gamitin niyo itong mga kalamansi. May nakuha kami pero kaunti lang. Isa-isa ngang kumuha ang 6 na lalaki at dali-daling pinahid sa mga sandata nila ang kalamansi. Nakita ko pa nga ang isa na merong asin na nakabalot sa plastik. Pasimple kong kinuha at itinago yun sa bulsa. Nang nasa harap na namin ang 2 Harimudon, muli yung umangil. Tumulo ang laway nila at umusok na paglagpak sa lupa. Tandaan niyo yung mga sinabi sa atin. Mag-iingat kayo sa laway nila. Hindi pa ba tayo aalis dito, Tol? Hindi ko rin alam eh. Pero hindi natin dapat iwan yung mga kasama natin. Natigilan na kami sa pag-uusap nang may lumagpak na parte ng kamay sa harapan namin. Galing ito roon sa tanod na pinatay nila kanina. Nung makita ko yung 6 naming kasamahan, nagulat na lang kami na nagkanya-kanya na sila ng pulasan. Naiwan lang ang mismong nagmamaneho ng patrol tricycle. At sa takot din noon, kagad pinaandar ang motorsiklo. Mabuti na lang ay nakaangkas kaming 3 ni na Donald at Pepe. Pero hinabol pa rin kami ng babaeng Harimudon. Habang ang isa pa na si Alibe ay hinabol naman ang mga kalalakihang nagkahiwa-hiwalay na rin. Habang patuloy sa pagmamaneho ang kasamahan namin, nakafocus kaming 3 sa babaeng Harimudon na sumusunod pa rin. Nakita ko nang kinuha ni Pepe ang pana na ginawa niya lang. Pinahiran niya ang bala nito ng kalamansi, saka pinuntirya ang kalaban. Hindi tinamaan si Diali dahil na rin sa maugang sinasakyan namin, pero umulit pa siya ng 2. 3 beses hanggang sa ika-4 ay nakadapis na sa aswang. Kitang-kita ko kung paanong mapaingit ang babaeng Harimudon. Umusok din ang kanyang bahagi ng katawan niya na nadaplisan ng pana. Dahil doon ay bumagal siya sa pagtakbo, kaya sinamantala na ni Donald ang pagkakataon. Kaya lang, nang sisentrohin na ng kapatid ko ang ulo ng kalaban, bigla naman kaming napadaan sa malubak. Kamuntikan pa kaming mahulog na 3. Mabuti na lang ay nakakapit kaagad ako at nahawakan na rin sina Donald at Pepe. Pagtingin namin sa kinaroroonan ng aswang ay wala na to roon. Saan na napunta yun? Huwag kayong magpakampante. Magmatsyag kayong mga kasama. Bago pa namin matapos ang pagsasalita, ay nagulat na lang kami nang marinig ang pag-ungol niyang pagaralgal sa bandang kanan. Pagtingin namin lahat doon, ay unang kumislap ang namumuli niyang mga mata. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari, Kabanong. Sa isang kisap mata nga lang ay nagulat na lang kami dahil nabundol na niya ang sinasakyan naming tricycle. Tumalsik kaming 4 at nagpagulong-gulong sa lupa. Pagtingala ko ay nakita ko yung tricycle na sumabit sa mayabong na puno sa lakas ng pagkakabundol. Tumagas din ang gaas nito kaya napaisip ako ng paraan. Mapalad na lang din dahil sa mismong tapat ko nagkahalat ang mga gamit ni Pepe. Hinanap ko kagad ang lighter niya. Siya lang naman kasi ang nagsisigarilyo sa amin at lagi siyang may dalang ganon. Nang makita ko, sinindihan ko kagad yon at hinagis doon sa tumatagas na gaas.
Sakto na pasugod na ulit sa amin si Diali nang kumalit ang apoy at tuluyang nagliyab ang tricycle pati ang puno. Donald! Pepe! Kuyang driver! Takbo na, bilis! Iika-ika kaming tumakbo palayo ron sa apoy, habang si Diali ay galit na galit. Ilang segundo lang ay bigla na yung sumabog. Malakas yun at sigurado kaming narinig ng mga taga-baryo ito. Pero hindi kami nagstay doon dahil hindi naman kami sigurado kung napatay nga ba namin o hindi ang babaeng harimo doon. Habang tumatakbo kami sa pinangyarihan ng pagsabog, ay nakarinig na naman kami ng malakas na pag-angil. Sigurado kaming boses to ni Diali kaya nagpatuloy pa kami. Sinagad niyo talaga ang pasensya ko. Mamamatay kayong lahat. Bilisan nyo! Kung ayaw nyo maabutan tayo ng halimaw na yun! Hindi kayo makakawala sa akin. Nagulat ako nang biglang lumundag sa harapan namin si Diali. Pero mas lalo kong nagulat nang makitang itsura niya. Sunog ang kalahating mukha niya at umaapoy pa nga ang iba pang parte ng katawan niya. Putol din ang isa niyang panuhog sa bandang kaliwa at makikita nga ring tila nanghihina na siya. Pero ramdam ko pa rin ang galit at bagsik ng isang harimo doon. Kaya hindi pa rin kami nagpakampante, Kabanong. Uubusin namin kayong lahat. Anong pinagsasasabi mong uubusin? Kayo ang mauubos. Kayo ang mamamatay. Pepe, ngayon na, bilis! Pagtingin ko kay Pepe, nakita kong nakatutok na ang pana niya sa aswang. Mabilis niya yung kinalabit at tumama na nga sa hita ni Diali. Sumigaw ang harimo doon. Sobrang lakas na talaga namang nakakabingi, Kabanong. Napatakip talaga ako ng tenga pero nanatili akong nakatingin sa halimaw. Nang sinubukan pa nitong sumulakay, ay muling pumana si Pepe at tinama nito sa tiyan. Umusok yun at talagang nagwala sa sakit ang kalaban. Mas lalo kaming naingayat. Habang sumasalakay na ulit yun, nang papanain pa ulit ni Pepe ay napansin niyang ubos na nga ang pana. Tumakbo siya at tumahabol ang aswang. Pero bago pa siya maabutan ay sumaklolo si Donald. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ng nakababata kong kapatid, Kabanong. Buong puwersa niyang tinaga ang matigas na buntot ng aswang at naputol yun at umusok na parang nalulusaw. Mas lalong nagwala sa sakit si Diali hanggang sa umatras ito at nagsisisigaw na parabang nagtatawag ng kung sino. Nang maintindihan ko yun, ay binalingan ko sina Donald at Pepe. Huwag niyo siyang hayaang makasigaw. Tinatawag niya si Alibe. Bilisan niyo! Patayin niyo na siya! Nagulat ako dahil umaksyon ng tricycle driver. Yung sako ng kalamansi ay pinagpipipigan niya at sinaboy sa mukha ni Diali. Dahil doon ay umusok ang mukha ng aswang at tila nalusaw na parang asido. Galit na galit yon sa sakit pero wala siyang magawa. Sinamantala na nga ni na Donald at Pepe ang pagkakataon. Lumapit sila sa nanghihinang aswang. Ako naman ay nagbatsyag na sa paligid hanggang sa makita ko sa hindi kalayuan si Alibe. Galit na galit siya at mabilis na tumatakbo palayo sa amin. Donald! Pepe! Kuyang driver! Lumayo na kayo sa kanya! Nandiyan na yung isa pang harimo doon! Tumakbo na tayo! Bilis! Ganun na nga ang ginawa naming apat. Tumakbo kami palayo at nagtago habang nananatiling nakamatsyag sa mga harimo doon. Ang totoo niyan ay gusto nang umatake ni na Donald at Pepe pero pinigilan ko sila. Mahirapan kasi kami kung dalawang harimo doon ng kalabat. Kuya, hayaan mo na kaming sumugod. Nangihina na sila pareho oh. Kayang-kaya na namin sila ni Pepe. Wag muna, hintayin natin yung iba. Sigurado kung papunta na rito si na Kapitan Ading, pati yung iba. Paano mo naman nasiguro yun? Malamang narinig na nila yung pagsabog. Maghintay lang tayo ng kaunti hanggang sa dumating sila. Eh paano kung hindi sila dumating? Baka makatakas pa yung mga yan at makabawi pa ng lakas. Kaya hayaan mo na kami. Nandiyan na sila, tingnan mo oh.
Pagtingin namin sa kinaroroonan ng mga harimo doon, ay naroon na nga sina Kapitan Ading at ang iba pang mga kalalakihan. Sila na ang naunang sumalakay kaya lumabas na ulit kami sa pinagtataguan namin. Nang makita kami ni Alibe, naramdaman ko kagad na matindi niyang galit. Alam ko sa sarili ko na sa amin siya ni Donald galit na galit. Kaya dumistansya na rin ako bilang paghahanda sakaling kami ang una niyang salakayin. Pero nagkamali ako ng antisipasyon, Kabanong. Ganun na lang ang gulat ko nang biglang lumundag palayo ang lalaking harimo doon at iniwan ang nangihina niyang kapatid. Walang iya ka, Alibe. Wala kang kwentang kapatid. Kung iniwan dito, papatayin kita kapag nakatakas ako dito. Sa tingin mo, patatakasin ka namin? Hindi ka na mabubuhay, aswang ka! Tingnan natin. Isang saboy pa lang sa katawan ni Diali ng katas na kalamansi ay halos nagkikikisay na siya sa sakit. Mas lalong nanghina ang babaeng aswang kaya napalagay na ang loob ko kahit papaano. Mga walang iya kayo! Mga walang iya kayo lahat! Kapitan Ading, kayo na pong bahala sa aswang na yan ha. Hahabulin pa namin yung isa bago pa po makalayo yun. Ano bang sinasabi mo, Donald? Hibang ka na ba? Hayaan mo na sila ang humabol doon. Kuya, pagbabayarin natin ang aswang na yun. Gusto ko nga ako mismo makapatay sa kanya. Diyos ko naman oh. O sige, sasama ako. Tumakbo na nga kagad kami ni na Donald, Pepe at ng iba pang 3 kalalakihan. Hinabol nga namin si Alibe hanggang sa masundan namin siya sa mismong taniman nila ng kalamansi. Nakatayo lang siya roon sa tapat ng main entrance at tila naghihintay din sa amin. Nagtaka naman ako at naisip na meron siyang pinaplano. Hanggang sa maging tama nga ang hinala ko dahil may 5 lalaki na lumabas mula sa loob ng taniman. Sila yung 5 lalaki kanina kasama ni Manong Patrol Tricycle Driver pero iba na ang itsura nila. Namumula na rin ang mga mata. May maliliit na itim na ugat sa bandang leeg, magkabilang sentido at sa dulo ng daliri sa kamay. Pati sa itsura nila ay hindi yun normal. Para na rin silang magiging aswang anumang oras. Ano mga yan? Anong ginagawa mo sa kanila? Maganda kayo lahat, mga kasama. Sinabi na sa atin ang tungkol dyan. Malamang nagamitan na sila ng laway ng walang yang aswang na yan. Huwag niyong sasaktan ng mga taong yan. Pero mag-ingat din kayo kung ayaw niyong matulad sa kanila. Mahusay at may alam ka rin pala kahit papaano sa mga kalakaran ng mga aswang. Wala akong pakialam sa'yo. Ngayong gabi na to, matatapos na ang kasamaan ninyo at pag-aasik ng gulo dito sa baryo namin. Ibabalik namin kayo sa impyerno. Tignan natin. Hindi ako katulad ng ating Diali ko na mahina. Ibahin niyo ako. Tama ng satsat at sumugod ka na lang kung talagang mas malakas ka sa kapatid mo. Tanga ba ako o uto-uto para gawin yun? Kaya ko nga niyanggaw ang mga kasamahan yung yan eh. Sige, mga bago kong alagad. Sugurin niyo na yung mga yan. Patayin at ibigay sa akin ang mga katawan. Pag-alis ni Alibi ay parang mga papit na sumalakay kagad sa amin ng mga kalalakihan. Wala namang kaming nagawa dahil mga normal na tao sila kung tutuusin na parang sumusunod lang sa utos. Nakita ko pa nga yung iba na umiiyak dahil hindi raw nila makontrol yung boses sa utak nila. Habang patuloy ang pagpigil at pag-iwas namin sa mga kalalakihang nayanggaw at parang wala sa sarili, nakaisip kami ng paraan ni Donald. Sinenyasan namin si Pepe na sumunod sa aming magkapatid. Habang ang iba'y abala sa pakikipagsagupa. Eksakto rin na dumating si Manong Patrol Tricycle Driver at sumunod sa amin. Sinundan namin si Alibe sa loob ng magara nilang bahay. Pagpasok ay nakita namin siya na nakatayo at naghihintay na rin sa amin. Matitibay talaga kayo ha? Dapat talaga doon pa lang. Hindi na ako nakinig kay Ate Diali. Nung unang makita ko kayo rito sa baryo, dapat talaga ginawa ko na rin kayo mga alagad ko eh. Dapat niyanggaw ko na kayo o kaya pinatay. Kahit niyanggaw mo pa kami,
Hindi kami basta-basta mahuhulog sa patibong mo, no? Ha! Tignan natin kung totoo yung sinasabi mo. Nakapag-desisyon ako. Nagagawin ko kayong alipin. Dumura siya sa palad at saka yun pinakita sa amin kung paano kumukulo at umuusok. Naging alerto kami ni Donald habang sina Pepe at Manong driver na nagtatago sa gilid ng bandang likod. Umikot kasi sila kanina habang kami ng kapatid ko ay dumaraan sa harapan. Kailangan nyo lang malunok itong laway ko. At sa isang iglap, mga alagad ko na kayo. Bago mo'y palunok sa amin yan, ikaw muna lumunok ng katas ng kalamansi. Kuya, at mga kasama, tara na! Sige, tara na! Sabay-sabay nga kaming sumugod at tila hindi yun inaasahan ni Alibe. Nakita kong nagulat siya pagkakita sa likuran kay Pepe at Manong driver. Naiwasan niya ang pagbato namin ni Donald ng katas ng kalamansi, pero hindi niya naiwasan ang mga kasama namin. Tinamaan siya ni Pepe sa kanang hita kaya napaitad siya, habang si Manong driver ay sa kaliwang balikat siya napuruhan. Parang nalusaw ang balat niya sa mga bahaging yon. Napatras siya at sinubukang ibalanse ang kanyang sarili, pero umaksyon na kagad kami ni Donald. Bumunot ako sa bulsa at nang makita ang asin na sinuksok ko roon kanina, hinagis ko kagad ito sa mukha niya. Napasigaw siya sa sakit at nanggalaiti sa galit. Pero sumunod pa sa pag-atake si Donald na pinagsasasapak siya sa mukha. Pinigilan ko ang kapatid kong naniningil dahil may nawawala na naman siyang katwiran. Isa pa, natatakot din ako na baka madali siya ng laway. Pagkatras ay binunot kagad ni Donald ang itak. Nagsaboy ulit sina Pepe at Manong driver nang natitira nilang katas ng kalamansi. At ako naman ay umabante na itulak ang kalaban na nagbabalak pang makatayo. Nang matumba to, ay saka ako bumaling sa nakababata kong kapatid. Donald, bilis na! Mamamatay ka ng halimaw ka! Palundag na tumalo ng kapatid ko. Pagkatapos ay sinaksak niya sa dibdib ang itak na hawak. Sinubukan pang pumigil ni Alibe, pero hinawakan namin ang mga kamay niya. Mas lalo din diniinan ng kapatid ko ang pagtarak ng sandata hanggang sa sumuka na ng dugo ng harimudon. Hindi na yun ang laban hanggang sa unti-unti na ngang nagbalik sa anyo nitong tao. Sunog at puno ng galos ang matipunong nitong katawan. Habang naghihingalo at patuloy sa pagsuka ng itim na dugo. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Ikaw ang mamamatay ngayong gabi na to at hindi kami. Sinabi ko naman sa iyo, ate. Huwag na tayong pumunta sa baryo. Sa bundok na to magtago para makapamuhay ng maayos. Kung sana lang ay nakinig ka. Nakinig ka lang sa akin, ate. Hindi to pangyayari sa atin eh. Pero nangyari na. Ate, yung mga kalamansi. Pagkasabi niyang yun, ay unti-unting tumigil ang kanyang paghinga. Nakita pa nga namin na may kakarampot na luhang tumaga sa magkabila niyang mata hanggang sa tuluyan na nga siyang mawala ng buhay. Sa isang iglap ay nagulat na lang kami dahil biglang nagsaabo na ang katawan ni Alebe. At ayong kina Kapitan Ading, ganun din ang nangyari sa katawan ni Diali. Paglabas namin ng magarang bahay, ay pare-pareho nang nakahiga ang mga lalaking nayanggaw kanina. Tila wala silang alam sa mga nangyari. Maliban doon sa inahabol sila kanina ni Alibe at pinalunok ng laway nito. Makalipas sa mga araw, linggo, buwan na taon, ay tuluyan nang nanumbalik ang sigla sa aming baryo. Wala na rin kakaibang anomalya na kababalaghan ang nagaganap dahil ayon sa kakilala ni Kapitan Ading. Marahil natakot na raw ang mga alagad ng kadiliman na magpunta sa baryo namin. Sa kabutiang palad din po kabanong, sa amin na ipinamahala ng mga taga-baryo ang taniman ng kalamansi. Nagkaroon kami ng kapatid ko ng pagkakakitaan, pero kapag mga taga-baryo ang nangailangan, ay libre na sila makapamita sa taniman.
Marami rin po ang nagbago lalo na sa aking kapatid na si Donald. Hindi na nga siya naging palaaway. Sa totoo lang po, ay ginamitan niya ang kamao niya sa pagtuwid ng mga pasaway sa amin. Tumakbo siyang konsyahal at nanalo. Kalaunan ay naging kapitan na siya. Masaya ang puso ko dahil tuluyan niya nang natabunan ang madilim niyang nakaraan at nagpapasalamat ako sa karanasan namin yun. Ito nga ang isa sa naging daan ng Diyos para tuluyan siyang magbago maging ang aming buhay. Maraming salamat mga kayanggaw, mga kabangers at sa lahat ng supporters. Ito po ang aming simpleng kwento na nawa ay meron din kayong nakuhang aral. Katulad sa kwento ng iba. Dalangin ko na marami pa ang maging tagapakinig at sumuporta sa inyong channel. Kabanong, ako po ulit si Mac, isang certified kabangers. May the Lord bless us all. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago tayo magtapos ay magpapasalamat po sana muli ako sa inyo sa pagsubaybay nyo sa bagong kwento natin ngayong araw na ito. Kung medyo nabitin po kayo ay sana bisitahin nyo po yung iba nating mga channel. Ang Pamela Clamil channel na nagnanarita ko bilang si Lolo Pael at minsan ako si Kabanong. Bisitahin nyo rin po yung bagong-bago nating channel na Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. So may mapapanood na kayo ng magagandang eksena habang nakikinig kayo ng narration na meron ng music and effects. Kaya mas pinaganda po ito mga kabangers. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel na yon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng Kabanong version 2.0. Ilalagay rin namin sa pin comment ang mga link ng mga nasabing channel para mas madali po ninyo itong mahanap. Asahan ko kayo mga kabangers. Wakas! Pinagpalang araw sa ating lahat mula rito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa